Makaigan, kahanga-hanga ang kwento ng isang Pilipinang nagtagumpay kahit meron siyang kapansanan sa pandinig. Nakapagtapos po siya ng master's degree sa isang universidad sa Amerika. Pero mas pinili niya na dito sa Pilipinas magsilbi. Saksi si JP Soriano. Ana Cristina Ars. Ang graduation na espesyal para sa marami. Doble espesyal para sa kababayan nating si Ana Arce. Nakapagtapos lang naman kasi siya ng master's degree sa Gallaudet University sa Washington, D.C. Ang kanyang tinapos na kurso, Deaf Studies. Ang 27-year-old na si Ana, di nakapagsasalita dahil di nakakarinig. At ang Gallaudet University, itinuturing na pinakaprestihiyosong pamantasan sa mundo para sa mga deaf. Si Arce, ang unang Pilipinong nagawaran ng World Deaf Leadership Scholarship at kabilang sa iilang Pilipinong nagtapos sa universidad. It's really a big deal considering that Gallaudet University is the premier liberal arts university for the deaf in the world. Bukod yan, ginawaran din si Ana ng Graduate Writing Research Award at George Vedets Award. Pero nakatutuwang manggaling mismo kay Ana na imbes na manatili sa Amerika, pinili niyang umuwi sa Pilipinas para magturo sa mga gaya niyang deaf. Pero kailangan ko rin isipin yung Filipino deaf people. Na lahat ng mga natutunan ko doon, iniisip ko paano ko dadalhin dito, anong ituturo ko pag nandito na ulit. 2009, unang ibinahagi ng GMA News ang kwento ni Ana bilang unang deaf na nagtapos na valedictorian sa De La Salle College of St. Benilde, kasabay ang ilang nakakarinig na kaeskwela. Nahirapan man si Ana sa pag-aaral at pakikipag-usap sa mga di marunong mag-sign language, ni minsan daw, di niya kinwestiyon ang Diyos. And continue the work, don't give up, kahit na may mga problema dito, no? Continue pa rin. I know God will not leave me. I have Him here sa puso ko. Kasama ko siya, ganyan. At nakikita ko siya sa mga taong sumusuporta sa akin. The very first important thing is acceptance. You have to accept that you have a deaf child. You have really to support her, be with her all the way. Batid ni Ana na marami pang dapat gawin ng gobyerno at lipunan para sa mga gaya niyang deaf, mula sa akses sa edukasyon hanggang sa pagbura sa diskriminasyon. Hindi kayo nag-iisa, lahat tayo may pare-pareho na pagdaanan ng mga bata tayo na deaf. Don't think negatively about yourself. Don't allow people to think negatively about you. You're lucky. Ang kwento ni Ana Arce, ehemplo ng magandang tunog ng tagumpay. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.